sa ating panahuing pangdangal kay Senate President, na paalam na ang ating Senate President Chis Escudero. Maraming salamat sa aking mga kapwa lingkod bayan, mga konsyal, mga bukal, Vice Mayor Dada Reyes, Congressman Len Alonte, at Congressman-elect Arman Dimagila, sa mga department heads, kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, mga opisyalis ng barangay at SK, siyempre, ang ating ABC President, Manong Catalon, kasama ang mga barangay captains na nandito. Maraming salamat sa mga kagawad, mga non-government organizations, business establishment, sa ating media friends, LA Barkada, top leaders, and supporters, sa aking mga kaibigan at sa kaibigan ng aking pamilya, at sa lahat na nagmamahal sa Binyan. Mabuhay at magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, ako po ay buong pusong nagpapakumbaba sa harap ninyong lahat, aking mga kapwa lingkod bayan, mga kaibigan, pamilya, at higit sa lahat, mga kababayan kong Binyanense. Hindi lang ito panunumpa ng isang bagong mayor. Ito ay pagpapatuloy ng isang pangarap na hindi lamang akin, kundi pangarap nating lahat. Ang mas maunlad, mas makatao, at mas makabagong lungsod ng Binyan. Ang araw na ito ay bunga ng matagal na paghahanda. Nagsimula ko bilang isang batang konsyal na ang layunin ay makinig at matuto. Sa loob naman ng 9 na taon bilang vice-alkalde, tumindig ako bilang tulay sa pagitan ng pamahalaan at ng mamamayan. Tahimik, ngunit buo ang loob. Masigasig, ngunit mapagkumbaba. Ngayon, bilang inyong punong lungsod, masasabi kong pong hinug na po ako sa karanasan, sa puso, at sa pananagutan. Ako po ay dumating dito ng handa dahil ito ang pangarap ko ng dinadalangin. Ang ating lungsod ay hindi biglang umabot sa mga tagumpay nito sa kasalukuyan. Ito po ay bunga ng isang legasiya ng paglilingkod na may malaking puso sa serbisyo publiko. Mula sa aking ama, Mayor Arthur Alonte, ang nagtanim na matatag na pundasyon ng lideratong may malasakit. Ang pinakamamahal kong kapatid, kong Mayor Len Alonte, ang nagpakilala ng modernong pamahalaan, makabayan at makatao. At sa aking kuya at idolo, Mayor Kong Arman Dimagila, ang naging tagapagtanggol ng kasaysayan, kalusugan, kaayusan at serbisyong may lalim. Ang kanilang mga yapak ang aking susundan, hindi upang tapatan, kundi upang itaguyod at palawakin. Ipagpapatuloy ko ang kanilang kultura ng kagalingan, ngunit sa aking sariling tinig, sa may bagong sigla at may matibay na patindigan sa paglilingkod. Alam po ng marami na ako ay mabait, madaling lapitan, marespeto, kahiyahiyaman po. Totoo po yun. Tama ba? Sa mga panahong magulo at maingay, pinipili ko maging tahimik, ngunit tapat. Pero paalala ko po,
Ang kaibigan, ang kabaitan ay may hangganan. Ako ay mabait, pero hindi mahina. Ako ay kaibigan ng lahat, pero hindi bulag sa batas. At sa ilalim ng aking pamumuno, pantay-pantay ang magiging pagtingin at ang batas ang mananaig. Hindi ang koneksyon at hindi pang sariling hangarin. Nais kong manatiling mabuting kaibigan ng bawat Binyanense, ngunit higit sa lahat, ako po ang inyong lingkod. Ako po ay naniniwala ang kabataan ang pinakamahalagang puhunan ng lungsod at sa pamamagitan ng edukasyon at sports, bubuuin natin ang talino, disiplina, tibay ng loob at pagkakaisa. Kaya't isusulong natin ang mas pinalawak na edukasyon at sports development programs sa mga barangay, paaralan at komunidad. Tayo po ay nasa gitna ng isang lungsod na may mayamang kasaysayan at kultura, kaya tayo tinawag na the City of Life. Dito sa Binyan, buhay ang buhay, buhay ang pag-asa ng bawat mamamayan na umaasang maramdaman ang lokal na pamahalaan. Sa pamumuno ko, hindi lang natin pahalagahan ng buhay, palalaguin natin ito. Palalakasin natin ang ospital ng Binyan at ang primary health services, libre at abot-kayang gamutan, mental health support at nutrisyon. Palalawakin natin ang aking mga mahal na senior citizens, PWD, kababaihan, kalalakihan, kabataan, at ang LGBT community. Sisiguraduhin nating ligtas ang pamayanan, may maayos na tahanan at trabaho ang lahat, at hitik ang tulong pangkabuhayan at mga social services ng pamahalaan. Ang aking pamumuno ay nakaugat sa diwa ng lungsod na ito. Isang pamahalang hindi patay ang damdamin, kundi pamahalaang mulat sa pangangailangan, isang administrasyon na puno at may pagpapahalaga sa buhay. Sa aking unang termino, may 2 proyekto na nais kong maisakatuparan at mag-iiwan ng pagmatagalang epekto. Una, ang Binyan Cancer Institute, isang espesyal na pasilidad para sa maagang pagsusuri, gamutan at suporta sa mga kababayan nating lumalaban sa cancer. Ang kalusugan ay karapatan, hindi pribilehiyo. At ang ikalawa, ang Binyan City College, isang kolehiyong pampubliko, abot kaya, ngunit di kalidad. Dahil ako'y naniniwala ang edukasyon ang tulay pa rin sa kinabukasan at ang kinabukasan ay hindi dapat ipinagkakait. Ang magiging direksyon ng ating lungsod sa susunod na 3 taon ay malinaw. Isang Binyan na masigla at maunlad kung saan ang negosyo, trabaho at serbisyo ay magaling at epektibo. Isang Binyan na makakalikasan at makakultura. Pinapangalagaan ng kalikasan at kinikilala ang kasaysayan at sining bilang puso ng ating pagkabinyanense. At isang Binyang makatao, makatarungan, kung saan ang bawat isa ay may boses at puwang. Hindi ko po mararating ang araw na ito ng mag-isa. Kaya taos-puso akong nagpapasalamat sa aking pamilya. Papa Arthur, this is it. Rock and roll.
Mama Pe, ang paborito mong anak, ang makasaysayang ina ng lungsod ng Biñan na nagtalaga ng 3 punong lungsod sa lalawigan ng Laguna. Sa aking asawa, Alim, sa aking 3 anak, Jella, Jello at Adi, at sa aking mga kapatid, ang aking boss, tahimik pero matinik, ang aking kuya, Kuya Mar. Maraming salamat. Ang aking inspirasyon, boss, alam mo na, Congressman Len Alonte, ang aking kakambal, at siguradong maraming trabaho tayong gagawin, Admin Cherry, at ang aming bunso, ang doktora ng pamilya. Love you, Doktora Arlene. Sa aking mga in-laws, Kuya Steve, Ate Ton, Dong, Councilor Angel, swerte, nakalusot na. Si Congressman Marcy Sudoro ng Marikina. At sa aking mga pamangkin, hindi ko na isa-isahin, Kuya Steve, kayo ang aking lakas, ang aking inspirasyon, at ang aking dahilan kung bakit ako'y nagpapatuloy sa bawat sakripisyo ninyong tahimik at tapat. Salamat sa pagmamahal na hindi matatawaran. At sa lahat ng bumubuo ng aking opisina, ang mga City Hall employees, ang mga department heads, ang aking mga taga-suporta mula noon hanggang ngayon, maraming salamat sa sipag, sa tiwala, at sa paniniwala. Kayo ang mga hindi nakikita sa harap, ngunit kayo ang gumagalaw sa likuran. Upang patuloy tayong magtagumpay sa dulo ng lahat ng ito, gusto ko lamang pong sabihin, ang araw na ito ay hindi simula ng pag-upo. Ito po ang simula ng paninindigan. Hindi tayo perpekto. Ngunit ako po ay tapat. Hindi po tayo laging malakas. Ngunit buo po ang aking loob. At tulad sa awitin kanina, pagbigyan niyo na ako. Para sa Biñan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan paman. Para sa Biñan, susundin ko ang batas na pinairal. Ito po ay dala ng kasiyahan dahil nakita ko ang pagmamahal at suporta ninyo sa akin. Sabi ko nga, ang huli, hindi ako mag-aangad ng para sa sarili lamang. Ito po ang aking panata, hindi para sa pangalan, hindi para sa posisyon, kundi para sa bayan. Para kay Inang Biñan. Ako po si Angelo Belisario Alonte, ang 3 punong lungsod ng makasaysayan at buhay na lungsod ng Biñan. Mabait ngunit matatag, kaibigan ngunit makatarungan, at higit sa lahat, maglilingkod, hindi paglilingkuran. Mabuhay po ang lungsod ng Biñan. Mabuhay tayong lahat na nagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat po. Simulan na natin ang galing at epektibong lingkod. Ang bagong punong lungsod ng Biñan, kagalang-galang Angelo B. Alonte.